sa employment. Halimbawa na lang, nakakapag-ipon po tayo ngayon ng 10,000 pesos. 10,000 pesos nakakapag-ipon ka per month. Okay? So times 12 months, meron ka ng 120,000 pesos. Di ba? So in 30 years, meron kang 3.6 million. So kung ang edad mo ngayon is 30 years old, so after 30 years ka pa, mag-iedad ka na, magiging 60 years old ka na that time, magkaroon ka ng 3.6 million. Kung naalala natin yung pangarap natin kanina, di ba? 10 million yun. So medyo malayo pa, no? So nakakapagod na, lalo na sa panahon ngayon, yung mga tumatagal na sa trabaho, nauumay na yan eh. So medyo hirap talaga. Kaya dito natin nakikita na yung employment, hindi siya yung isa, yung umaga hindi mo dapat, hindi ka lang nakadepende sa employment para makuha yung pangarap. Kasi dito pa lang, for 30 years, magkaroon ka ng 3.6 million. So ano lang ang mabibili dyan sa mga pangarap natin. Yung iba naman, malalaki yung sahod talaga. Nakakapag-ipon sila ng 100,000 pesos. O, di ba? Mayroong mga ganun yung mga iilan. Nakakapag-ipon sila ng 100,000 pesos per month. So in 1 year, meron silang 1.2 million. And then in 3 years, so parehas lang, 3.6 million din. So ang kaibahan lang dyan is malaki kasi sahod nila. So ang natipid mo dyan is yung time. 27 years difference, di ba? Aanhin mo naman kasi yung pera tapos hindi mo na may enjoy. Kasi medyo tumatanda na talaga. Halimbawa, sa 80 years old ka pa bago mo nakuha yung pera, di ba? So dito, ang kaibahan dito, kailangan natin malaki na yung maiipon natin every month para ma-enjoy natin yung tinatawag na time freedom. So ngayon, dito na tayo guys sa business. Isa sa mga paraan para makuha yung ating mga pangarap. So sa negosyo kasi maraming klase din yan eh. So i-discuss natin dito yung iba't ibang klase ng negosyo, no? Meron tayong tinatawag na TB or traditional business, gaya ng mga restaurant, internet cafe, di ba? So meron tayong mga kailangan i-consider dyan pag nagtayo tayo ng traditional business. Ito, dapat meron kang malaking kapital. Kasi pag maliit yung kapital mo, maliit din yung income. And then dapat meron kang idea, kaalaman, skills at saka experience. Okay? Kasi maraming mga Pilipino ngayon, mga OFW umuwi ng Pilipinas, magfo-for good daw. Bakit? Kasi magninegosyo. After 1 year, nagsara yung negosyo kasi wala sila experience. So babalik ulit abroad, tapos mag-iipon ulit hanggang sa mag-for good daw ulit and then magninegosyo. Pero mas malaki na yung chance nila sa second time kasi meron na silang experience eh. Di ba? Nalugi na sila last time eh. Gagawin na lang nila yung mga bagay na based on their experience na pwedeng maging successful kasi alam na nila yung reason bakit sila nalugi last time. Tapos kailangan natin ng skills, halimbawa sa karinderya. Mahirap kasi magnegosyo tapos nagkasakit yung trabahante mo eh, wala kang backup. Eh kung ikaw mismo wala ding skill sa pagluluto, eh di sarado yung negosyo, di ba? So yun po yung kailangan natin i-consider sa mga traditional business. At the same time, mayroon din tinatawag na mga factors kagaya ng calamities. Kahit gaano kaganda yung negosyo mo, pero pag tinamaan ka ng calamities kagaya ng Yolanda or kung may nasunugan yung area ninyo, nadamay yung negosyo, so delikado pa rin, no? Tapos yung isa naman, competition. Ito talaga matindi, competition. Alam ko nandito si Sir Joey, isang engineer sa Dubai at saka sa Al-Ain, patawid-tawid lang yan. Nag-put up sila dati ng negosyo, internet cafe. Gumasto sila na around 500,000 pesos nun. Tapos a few months later, merong kapitan ng barko, mas malaki daw yung capital nila, naging competition. Nahati na yung customer nila kasi nagtayo din ng internet cafe. Tapos meron pa doktor naman nagtayo din. Pero out sa dami na sa maraming competition, ang nagpatalo daw sa kanila, nalugi sila lalo nung nauso yung tinatawag na piso net. Kasi piso lang daw nakakagamit na, so yung mga customers nandun na. So based on their experience talaga nung sinishare nila yun, matinding factors talaga ang competition sa negosyo.
And then human factor naman, ito yung halimbawa, meron kang tindahan, ang pinabantay mo ay si Inday, di ba? Tapos si Inday, syempre, meron yan boyfriend, si Dudong. So ano ibig sabihin ng human factor? Babantayan mo yung tagapagbantay mo. Kasi pag wala ka, tapos si Dudong pumunta kay Inday galing basketball, syempre magutom yan, di ba? Mauuhaw. Pupunta yun kay Inday. Syempre, ano ipapakain ni Inday? Yung tinapay or yung siupaw? Di ba? Syempre, mahal na mahal ni Inday si Dudong. Malamang siupaw. Buti ko ipapabayad. Baka mamaya ipalibre pa. Hindi naman natin sinisiraan si Inday. Ito lang yung isa sa mga circumstances na pwedeng malugi tayo, malugi yung negosyo dahil sa tinatawag na human factor. Kasi nga minsan, magkapatid. Di ba? Maraming experience dati as OFW, nagpagawa sila ng bahay. Pero yung pinagkatiwalaan nila, kapatid. Ang nangyari, tinira pa nga sila eh. Kinupit yung pera, yung mga materials na binibili, hindi yung standard talaga. So yun po yung tinatawag, isa sa mga example ng human factor. So medyo hirap talaga sa traditional business, no? Kasi maraming mga factors na i-consider. So dito tayo sa pangalawa, guys, yung tinatawag na law of leverage. Okay? So sa negosyo, meron tayong tinatawag na law of leverage. Ibig sabihin kasi ng law, batas. Okay, leverage, ito yung batas ng pagpaparami. Okay, tignan natin yung mga negosyo na gumagamit ng ganito. Number one, ito pala meaning ng leverage, no? Duplication or multiplying your time and effort or knowledge through other people. So number one, na example dyan, yung tinatawag natin na franchising business. So meron siyang proven and tested na system. So halimbawa dyan, McDonald's at saka Jollibee. Kasi hindi mo na kailangan mag-isip ano kaya magandang negosyo. Kasi sila na mismo ang nag-isip niyan eh. Mag-franchise ka na lang. Pati yung sistema, yung mga manpower, ano yung process, kasama na yun sa package. So, franchising business po yan. Ang problema lang dito, yung startup capital, kasi around 35 to 50 million pesos. Pangalawang gumagamit ng law of leverage, yung tinatawag natin na MLM. Same concept siya ng franchising, pero mayroong low capital. Ibig sabihin ng MLM, is multi-level marketing. Sa mga bago, sa mga guests natin ngayon, in Tagalog, ang meaning ng MLM is makinig lang muna. Kasi later, pag member ka na ng Unified, marami ka ng mga paraan para kumita ng pera, no? Gamit yung negosyo natin. So magbabago din yung meaning ng MLM. Magiging kuha na yan, making lots of money. Okay, so ito po yon yung comparison ng franchising at saka MLM na concept, no? Tingnan nyo guys, sa McDonald's na lang, nag-start yan sa Amerika. So sa Amerika, isang branch lang yun dati, hanggang sa pinadami niya within America itself Kasi hindi pwedeng maliit lang kita nila kung isa lang tindahan nila, isa lang branch nila eh. So hanggang sa naikot na nila yung buong Amerika, lumabas sila sa iba't ibang bansa. Meron na sa Singapore, di ba? Sa Hong Kong, sa Qatar, nagpa-franchise sila sa Pilipinas, sa Saudi, and then sa UAE. Example, nandito kami ngayon sa UAE. Tapos within sa isang bansa na UAE, marami din Emirates kasi 7 Emirates to eh. So meron tayo sa Al Ain, okay, Abu Dhabi, meron tayo sa Dubai, sa Ras Al Khaimah. Tapos sa Dubai itself, marami din yan. Marami din, parang region, parang kasi may national, may regional, tapos may mga barangay pa, di ba? So sa Dubai, meron dito sa Satwa, meron din sa Karama, nagkalat din yung McDonald's, no? Tapos meron din sa Dera. So yun po yung concept ng franchising ng McDonald's. So halimbawa, may bumili dito sa Dubai or sa Karama pala, kikita yung headquarters nila sa Dubai, sa national, sa regional. And then, pag kumita naman yung Dubai, meron din franchising na, ang tawag nun, royalty fee, yung sa national naman, sa UAE, yung headquarters nila. Hanggang paakyat yan dito sa Amerika. Okay? So, ganun yung concept. So, hindi na si Ray Kroc yung mayari kanina, si Ray Kroc sa Amerika, hindi na siya yung nagsiserve sa'yo, pero ang katotohanan, kumikita siya. Di ba?
Bumili ka lang dyan ng burger, mayroong percentage ulit aakyat hanggang sa Amerika. Hindi mo na alam anong ginagawa niya ngayon. So mostly yung iba, kung hindi nakakilala kay Ray Kroc, si Ray Kroc lang po ang isa sa mga example ng mga patay na, kasi 6 feet under the ground na siya, matagal na siyang patay, pero kumikita pa rin siya. Ang nakakalungkot ngayon, maraming buhay na tao, pero walang kita. Pero si Ray Kroc, dahil ginawa niya yung franchising na concept niya, kahit patay na siya, kumikita pa rin siya. So ang nakikinabang doon, yung mga foundation, yung mga apo-apo na niya, di ba? Yung sa mga younger generation na niya. Okay, ito naman yung sa MLM. Ganon din, magpaparami ka lang din ng branches. Gagamitin mo lang yung key system na tinatawag. Halimbawa, ikaw yan, nag-put up ka ng business. Meron ka ng branch mo. So ngayon, siyempre, meron kang kaibigan. Isa yan sa mga pwedeng maging customer mo or kung mag-franchise din sila, either way, pwede kang kumita ng pera. Bawat transaction nila, kamag-anak mo, ka-FB, katrabaho, kapuso, kakilala ng kapuso, di ba? Kakilala ng mga kakilala. So bawat transaction nila, it's either mag-franchise sila or traditionally mag-transact sila sa mga services ng Unified, pwede kang kumita kahit hindi mo na sila kakilala. So yun po yung system ng MLM. Key system po ang tawag dyan. Magpaparami ka lang ng branches. Okay, so ngayon, isa sa mga kuha natin kanina, no, ipapakilala ko na po sa inyo yung company natin, yung company profile natin. Kasi isa sa mga paraan para kumita, para makuha yung pangarap na discuss na natin kanina, yung traditional business, pasok po dyan yung Unified. Pwede po tayo maging traditional. At the same time, meron din tayong franchising. Mamaya i-explain natin ano yung mga franchising ng Unified. At meron din tayong MLM. Okay? So, pasok na pasok po yung Unified. Depende na po sa inyo kung paano nyo i-apply. So, ang pangalan ng company is Unified Products and Services na establish noong November 11, 2011. So, madali lang i-memorize, no? 11-11-11. So, anong kahalagahan yan? Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, isa sa mga factors kasi ng kumpanya pag nagsisimula ka or any kind of business, kung hindi ka kasi aabot ng 5 years, kasi nandyan yung pinaka-critical na stage pag nagninegosyo yung isang tao. Pag hindi ka umabot ng 5 years, sigurado, logi na yung negosyo nyo. So, very, very good sa company natin is very established na po siya. Magna 9 years na siya ngayong November 11, 2020. Kasi nag-start siya, na-establish siya November 11, 2011. So very solid na po yung business natin, okay? So pagmamay-ari po siya, ang president natin, CEO, si Mr. Emmanuel Manny Pascual. Very privileged sa atin mamaya, no, yung mga nag-attend ngayon dito sa ating Zoominar. Kasi yung vice president natin ng company, isa po sa magsasalita about sa negosyo. So mamaya pakinggan, abangan po natin. Malapit na po matapos tong business presentation natin. So certified public accountant si Press Manny by profession. Ngayon, entrepreneur at saka owner ng Pascual Group of Companies. So hindi lang po nag-iisang company ang Unified under kay Press Manny. Marami pa po siyang mga businesses at company, hindi lang magkasya dito sa PowerPoint ko. So focus lang tayo muna ngayon sa explanation natin sa Unified Products and Services. Okay, so ito yung mga privilege photo natin with the President. Kasi grabe guys, sobrang humble talaga ni Press Manny. Ngayong October, paparating na yun. Nakalimutan ko yung date. Papunta na dito si Press Manny. Personally, makikita nyo naman yan, very low profile, very humble na tao, very matulungin, family-oriented, at saka may takot din sa Diyos. So grabe, tingnan nyo. Ang dami mga taong natulungan na ni Press Manny din. So later, makikita nyo sa mga videos niya or kung may mga events tayo, kayo mismo, personally, makikilala nyo din yan. Kasi sa amin, tested na namin, nakikita na namin siya. Nakakasama na namin siya last time. Tapos, ang kagandahan yan guys, yung si Press Manny, grabe. Pagka nag-post ka sa Facebook, isa yan sa mga likers, nagko-comment. Grabe yung support ng company. Tapos ito guys, yung legalities natin, no? Ba't nawala? Okay. So, syempre, sa negosyo natin since 2011, very legal po tayo. Registered tayo sa DTI. Lahat ng mga legalities, no?
may business permit tayo, lalo na yung Bangko Sentral ng Pilipinas, kasi meron tayong tinatawag na remittance. So ito yung picture ko kasi hindi ko na mapicturean lahat. Pinicturean ko na lang yung nasa likod namin. Last year yan, nung pumunta kami sa main office natin sa Quezon City. And then marami yung mga certificate dyan sa mga products natin kasi meron tayong halal certificates. Kasi ito naman yung mga legalities natin sa Dubai office. So pinicturean ko na lang din, nagpa-selfie ako dyan. Nandyan yung mga legalities natin dito sa Dubai, no? And then recent awards ng company, oh. Very solid na. Ang daming mga awards. People Choice Award. Tapos sa Air Asia. Kasi mamaya ma-discuss natin sa ticketing. Number 1, isa din tayo sa mga top seller ng Air Asia ng mga ticket sa Philippine Airlines, sa Cebu Pacific. Ito na po yung mga award na binigay nila sa company. Okay? Tapos, ito na. Papakilala ko na po sa inyo ang ating tinatawag na e-cash account. Ito na po yung main products ng company, no? Okay. So ito yung e-cash account, guys. Ito yung screenshot. Ito yung main products natin. So para din siyang Facebook, may username at saka may login. It is an online banking system where you can log in and transact all the services offered by the company. So ito yung pinaka-portal natin. Once mag-login ka dyan, nandun na yung mga services na i-discuss natin isa-isa at paano tayo kikita. So parang sa Smart Telecom, meron silang Smart Money. And then meron din sa Globe Telecom, di ba? Meron silang GCash. So sa Unified naman, meron tayong tinatawag na eCash. Parang may nag-annotate. Nakapag-annotate daw si Rosalie Aguilar. Okay? Disable na lang natin, sir, yung... Meron bang disable dito? Saglit ha, disable lang natin yung annotation. Yan. Para hindi na makapag-annotate. Ano tanggalin yung annotation pala? Okay. Delete lang natin. Clear all drawings. Kasi may nagdo-drawing eh. And then, close, hide natin ulit. Hide floating. Yan, wala na. Clear na. So, eCash account. Ito guys, once may eCash account ka na, ito na yung unang-una na negosyo magkaroon ka. Remittance business. So, remittance dyan, kasama na yung tinatawag natin na Western Union. So, meron na kayong system ng Western Union. Pwedeng mag-send, pwedeng mag-receive. Meron din tayo, isa sa mga bigatin din natin, yung Cebuana, partners din natin yan ha. Pwede na kayong mag-send ng pera, makiklaim ng mga beneficiary or receiver ninyo anywhere sa buong Pilipinas. Ang Western Union naman is pwede sa Pilipinas, pwede rin sa ibang bansa, pwede nilang i-claim basta merong Western Union. Ang Cebuana natin is local lang po. Mag-claim siya anywhere, any Cebuana branch sa buong Pilipinas. So yan po yung mga major natin dyan na mga tie-up. At the same time, meron din tayong tinatawag na bank remittance. Lahat ng major bank sa Pilipinas is kasama na po. Pangalanan nyo na anong mga bangko meron kayo. Halimbawa, BDO, Metrobank, Union Bank. Kasama na yan. Ang tawag dyan is bank remittance. From your eCash account, pwede kang mag-send any bank account number sa mga bangko po na iyon. Okay, so very big business talaga ang remittance. Lalo sa amin ngayon, no, OFW, last night lang, the other day, yung isa sa mga customer ko nag-contact ulit sa akin, nagpadala siya 15,000, na-claim niya sa BPI. BPI naman sa bank account ng anak niya. Okay? So remittance talaga is very blooming business talaga yan. Kasi yung iba dyan, hindi pa pinapanganak, nauso na yung remittance eh. Tapos, di ba, magtatampo pa yung iba dyan pag hindi napadalhan. So, madami talagang customer dito sa remittance na to. At the same time, guys, huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayong mga libreng technical trainings. Kasi meron doon ipakita yung step-by-step na process eh. So, sa ngayon, pag-usapan muna natin yung mga kitaan at saka yung general overview, ano yung Unified. Kasi sa isa sa flagship natin sa remittance, guys, yung tinatawag natin na eCash to eCash. Diba? eCash to eCash, ibig sabihin, di ba, mayroong LBC to LBC, makiklaim lang sa LBC. Cebuana to Cebuana, makiklaim lang sa Cebuana. Yung eCash to eCash naman, ito naman yung flagship natin na remittance service within the members ng mga Unified.
Ang kagandahan lang dyan, compare doon sa mga LBC to LBC or Cebuana to Cebuana, ang kagandahan sa e-cash to e-cash is 25 pesos lang po yung service charge. Maximum na ipapadala, flat rate siya hanggang 50,000. So 50,000 pesos, ipapasa mo sa kabilang member ng Unified e-cash to e-cash, 25 pesos lang yung service charge. Okay? So madami tayong partner sa remittance. May Transfast din. So malalaman niyo po yan sa technical training natin. And then second business, pag may e-cash account ka na, is yung tinatawag na ticketing. So ngayon, no, during pandemic, nung nag-start, medyo nakuan yung ticketing, nalugi sila yung mga airlines nila. Pero patuloy pa rin. May mga process lang. Affected lang. Hindi lang naman ticketing ang naapektuhan ng COVID-19 na pandemic Marami namang iba Pero sa ngayon kasi nagsimula na ulit yung operation yung mga airlines. So halos back to normal na, may mga promo na din sila ulit. So dito sa ticketing, magandang business din po. Kasi walang magiging OFW kung hindi sila sasakay nitong eroplano. Tapos yung ticketing natin guys, hindi lang siya limited sa airlines Meron din tayong shipping. Yung mga barko yung Tugo, TransAsia, yung Fastcat, okay? So meron din tayong ganun. And then pag may e-cash account ka na, third business na kasama dyan, yung tinatawag natin na loading business. So sa loading business, hindi ka lang normal na retailer mega dealer ka na dito. Pwede kang mag-create ng unlimited retailer. Okay? Bawat bili ng load wallet ng mga retailer ninyo, meron kang income doon. Ipapakita ko sa inyo mamaya, 2% ng 2% ka doon. Okay, sa loading naman 'yon. Tapos kung ikaw mismo ang magre-retail, ikaw mismo ang maglo-load sa sarili mo, sa customer mo, may income ka din. Papakita din natin mamaya yung computation 'yan. So pang-apat na business, so madaming business no. Pag may e-cash account ka na, yung tinatawag naman natin na bills payment. So pag login mo sa e-cash account mo, pwede ka na magbayad doon ng Meralco, PLDT. So ganun po kaganda. Tapos ngayon, unti-unti na meron ng part sa version 3. Gumagana na yung part kasi officially partner po natin diyan yung Bayad Center. So ongoing na yung integration ng system nila. Yung iba is gumagana na talaga ng 100%, pero yung ibang mga partners kasi sa dami ng partners ng Bayad Center, hindi ma-load agad sa system. So ngayon nasimulan na po 'yan, marami ng mga nagpo-post ng transaction nila, nakakapagbayad na po ng mga PLDT. Normal naman 'yan, yung mga ganun, yung mga Meralco. So mga ganun po, bills payment lalo na ngayon mahirap magpumila doon sa labas kasi nga dito sa pandemic. So yan, meron na din kayo. Pwede na rin kayo mag-accept ng mga bills payment. Number 5, meron din tayong tinatawag na insurance business. Okay? More on accidental insurance po to. Pag sinabi kasi natin na insurance, medyo natatakot yung iba nito kasi mahal ang simula niyan Diba? 100,000. Yung iba nga, 10 years to pay. Pero dito sa accident insurance natin, partner natin dyan yung Malayan Insurance. Very solid na din na company sa insurance company sa Pilipinas. At saka yung FPG. Tapos meron din tayong tinatawag na CTPL. Sa FPG din yon. Kasi normally, kung may mga kakilala kayo, nagre-renew ng registration nila sa sasakyan, sa LTO, required po na dapat may minimum na insurance yung TPL. Diba? So meron tayo yan, compulsory third-party liability insurance. Tapos yung tao is, pwede rin sa tao, yung sa accident insurance naman. So papakita natin mamaya yung kitaan dyan. Tapos meron din tayong travel and tours, yung mga packages. Halimbawa, 3 days and 2 nights sa Hong Kong, sa Boracay, kung local. So may mga ganun po. So part na din yan pag may e-cash account ka na. And then meron din tayong hotel booking. So international po yung hotel booking natin. Imbis na mag-book ka doon sa online, wala ka namang income doon. At least dito sa system natin, pwede ka rin kumita. At marami pang iba. Example dyan, yung tinatawag natin na online shopping. Hindi na kasi natin mapasok lahat dito Pero yung mga basic muna, pag-usapan natin yung mga proseso kung paano ka kumita. So itong sinasabi na Minimore, meron tayong GoCab. Kung familiar kayo doon sa mga courier, yung pipick upin lang yung ipadala nyo, tapos i-deliver na. So atin yan, tayo din ang may pinakamababa na affordable na rates dyan. So GoCab, meron tayong online shopping.
Sa online shopping naman, kung meron kang ibebenta na mga items, either brand new or second hand, pwede mo i-upload, no? Picturean mo lang, i-upload mo. So meron ka ng online shopping. Kumbaga, hindi ka na magbabayad, magpagawa ng website, i-upload mo lang, i-upload mga ibebenta mo doon. Meron ka na din tinatawag natin na e-commerce na site. So nasa version 3 na din po yan, yung tinatawag sa marketplace. Okay, so matutunan nyo yan sa technical training po. Okay, so dito na tayo sa sample of earning computation, guys. Mabilis. Number 1, sa remittance. So, syempre sa remittance, example tayo sa mga abroad muna. Kasi iba yung mga nandun sa Pilipinas since nandito tayo sa kuan ngayon, yung event natin is Arab countries sa Middle East. So ito po 'yun. Halimbawa, nagpadala ng 5,000 pesos papunta sa Pilipinas I-divide na lang natin kasi nung ginawa ko tong PowerPoint na to, ang conversion ng 1 dirham is 13.67. Pero alam ko bumaba na ngayon 13.14 na lang the other day. So halimbawa 13.67. So ganito po yung process. So medyo overview to no sa paano yung computation ng kitaan kasi mas malalim na explanation dito during the technical So ito po yung process. So ang isisingil mo is 365. Kung paano gumagana yung remittance diyan sa labas, Al-Ansari, sa Western Union, kung ano-ano remittance diyan sa labas, sa UAE, ito po yung process. So singilin mo 365.76 plus mag-service charge ka ng 25 kasi yun yung normal nila Sa Al-Ansari 21 dirhams. Kaso lang babayaran mo pa yung tinatawag na doon sa transaction fee sa bank, parang pagdating sa Pilipinas may bayad pa Pero dati sa UAE Exchange is 25 na sila, hindi mo na babayaran. Kasama na, included na doon yung bank charge sa Pilipinas. Kasi may plus 125 yan lalo na sa Transfast. So dito halimbawa, ganyan lang yung singil mo. 365 plus yung 25 kasi dito ka kikita sa service charge. Paano ka kikita dyan? Tignan nyo, yung singil mo sa service charge is 25 dirhams in this example. Equivalent yun ng siningil mo ang customer ng 341.75. Okay? So yan yung charge mo sa kanya, pero hindi pa yan yung net income mo. Kasi service charge pa lang yan Sa system, ito, 341, yan yung service fee. Sa labas pwede mo rin pantayan yan kasi ganyan din naman ang singilan ng UAE Exchange or Al-Ansari. Pero sa atin, sa system natin, 85 lang yun. Pag nag-login ka sa Unified, sa eCash account mo, punta ka sa remittance, tapos send, tapos piliin mo Western Union, ang charge niyan is 85 pesos lang. Ibig sabihin, kung siningil mo ng 341 yung customer mo, kumita ka ngayon ng 256.75 for that transaction alone. Okay? Sa ganyan sa transaction lang na 'yan. So yun yung net income mo. So ganito po yung pag-compute. Again, huwag kayong mag-alala kasi may training naman lahat ng mga nag-avail ng system natin ng Unified. May libreng mga technical trainings po yan. I-guide kayo ng uplines, ng mga trainers. May mga schedule din ng mga training via Zoom. So madali na lang po
Lahat ngayon, hindi nyo na kailangan pumunta ng office. Okay, ito po yung screenshot guys kung bakit nasabi Pilipinas, mayroong nagpadala sa iyo. Nasa Pilipinas kayo ha. May nagpadala or may nag-claim. Tayo sa bills payment guys, yung parang bayad center, no? So dito, meron tayong system charge na 10. Eh kung i-offer mo yung bills payment mo na services doon sa barangay or doon sa mga
sa mga subdivision, yung para hindi na sila lalabas, para hindi na pupunta ng bayan. So dito, ang siningil ko sa kanila, aside doon sa 2,000 na bills nila sa PLDT, ang isisingil ko sa kanila, 2,000 plus yung 30 pesos na convenience fee. Okay? So yung 30 na yun, babawasan natin ng 10 pesos na system charge. Ang income nyo dyan is 20 pesos net income per transaction yan. Kung meron kang 100 transactions sa isang buwan, meron kang 2,000 pesos. Tapos ang yearly niyan is 24,000 pesos. Okay? Okay, dito ulit tayo naman sa insurance. So ano yung binibenta natin? So nabanggit ko kanina yung personal accident insurance natin. Ang total benefits na makukuha ng insured person is 110,000. Okay, 110,000. Marami na tayong mga posting nito yung sa mga iba, yung mga nakapag-claim na sa insurance. Meron tayo sa Facebook niyan. So 110,000, depende na sa iyo kasi yung iba 500 ang charge nila, sa akin is 300 pesos ako eh. Pag nagbenta ko ng insurance, 300 pesos. Anong kapalit? Yan yung selling price, no? Anong kapalit ng 300? For 1 year, insured yung tao. Any accident na mangyari, nabangga ba, di ba? Hindi natin alam kasi insurance nga eh. So protection lang to para in case na may emergency, hindi ka na maghahanap ng kuan, ng malaking fund or kung saan sino magpapautang sa iyo. So dito sa insurance natin, 300 yung benta pero ang ikakalta sa system mo is 80 pesos lang. So bawat insurance, 110,000 yung coverage, bibenta mo lang ng 300 pesos, system fee is 80, ang income mo doon is 220 pesos yung profit mo per policy. Okay? So ganun po yung kitaan dyan sa insurance. So kung may 500 kang nabintahan, nag-avail ng policy sa'yo, either in 1 month or in 1 year, ang total profit mo sa 500 na nag-avail is 110,000 pesos. So ganun po yung kalakaran ng insurance business ng Unified. Okay. So ito na yun, yung mga ganitong aksidente, no? Kasi minsan hindi mo talaga may iwasan yan eh. Kahit gaano mo kaingat, pwedeng babanggain tayo ng mga nasa unahan or nasa likuran natin. Ito yung mga sample na policy. So ito na yung mga nag-avail, no? Yan, may mga poster tayo. Yan yung pinupost ko sa Facebook. 300 pesos lang yung insurance ko. Yan, yun yung mga nag-avail. Okay, so far, isummarize na natin yung potential income, yung per year natin kanina.
Sa remittance, ito yon 36,000 pesos per year. Mag cash band ka sa Cebu Pacific, kailangan mo dyan 300,000. Try ang cash band sa PAL. So kailangan mo din dyan millions. Okay? Sa bills payment, ganun din. 1.2 million din pag pumunta ka sa bayad center. So more or less, yung negosyo talaga natin is multi-million business. Pero wag kayong mag-alala kasi dito sa Unified, okay, meron tayong tinatawag na Global Business Package. Hindi nyo na kailangan mag-spend ng 1 million or 1.2 million or 3 million no, sa lahat ng services. Dito sa Dubai, kasi may office tayo dito sa UAE, buong bansa ng UAE, sakop po yung Dubai doon, it is only 1,500 dirhams. Okay? Ito na po yung mga kasama niyan. Online home business, tapos may sarili ka, may insured ka na din ng 110,000 personal accident insurance. E-cash system, yung lahat ng mga napag-usapan natin ng mga services kanina. Meron ka pang mga brochure at saka flyers. And then one time lang, no renewal charge, lifetime business. So hindi mo na kailangan magbayad ng renewal per year. Lifetime na, yung 1.5. No maintaining balance. So kahit walang balance yon, hindi magsasarado, hindi kagaya sa bangko na pag yung nawala na yung, pag bumaba ka sa maintaining balance, nagkakaltas hanggang sa magsara yung account. Dito, hindi kailangan na may maintaining balance. Transferable to your family members. Okay? Halimbawa, ramdam muna natin na, di ba? Pwede natin ipamana kasi sa trabaho, kahit gaano mo kalupit sa trabaho, hindi